Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 12, Munhwawa Jongbo Part na tayo. Again, this is Culture and Information. Title ng article natin for this time, 한국의 인기 여행지. So, 인기, popular, 여행지, travel destination. Korea's popular travel destination. Basahin ko yung article. 여러분은 한국에서 어디에 가봤습니까? 제주도는 자연 경치가 아름답습니다. 부산은 바다가 아름답습니다. 한국의 전통과 역사를 알고 싶습니까? 그러면 전주와 경주에 가세요. 전주에는 한옥마을이 있고 경주에는 물국사가 있습니다. 그리고 사람들은 서울에서 많이 여행합니다. 남산 서울타워와 한강공원, 경복궁에 많이 갑니다. Ayan. So, ano yung sabi sa article natin? 여러분. Again, 여러분 means you. So, this article is talking to you. Nakikipag-usap sa'yo sa kung sino man ang nagbabasa. 한국에서, in Korea, 어디에 가봤습니까? Saan ka na daw nakapunta? Where have you been in Korea? Next, 제주. 제주도는 자연 경치. So, sa Jeju daw, Jeju Island, 자연, nature, 경치, sceneries. So, yung mga natural na tanawin. Okay? Ay magaganda, 아름답습니다. Beautiful sceneries. 부산은 바다가 아름답습니다. In Busan, dun naman daw sa Busan, ano yung maganda? Yung bada. Again, that's dagat or ocean. Next one. 한국의 전통과 역사를 알고 싶습니까? So, nagtatanong siya, no? Would you like to know or gusto mo bang malaman? 알고 싶습니까? Yung, alin, Korea's tradition and history. Okay? So, kapag yun daw yung gusto mong malaman or interested ka doon sa traditions and history ng Korea, nagsuggest siya. 그러면, if that's the case, kung ganon, 전주와 경주에 가세요. So, try mo daw magpunta sa Jeonju and Gyeongju. Okay? Next. 전주에는 한옥마을이 있고. So, dun daw sa Jeonju, we have the 한옥마을. So, yung 한옥 is pangalan ng traditional houses. So, yung mga traditional houses na nakikita nyo sa drama. Yan. Tapos, maul means village. So, makakakita kayo ng Hanok Village sa Jeonju. And then, sa Gyeongju naman daw, bulguksa가 있습니다. So, bulguksa means yung mga temple. Okay? Yan. Madaming temple sa Gyeongju. Next. 그리고 사람들은 서울에서 많이 여행합니다. Tapos, yung mga tao naman daw, ang pinupuntahan nila is sa Seoul. Parang, kumbaga, isa sa talagang nasa list nila is sa Seoul. 많이 여행합니다. So, maraming namamasyal daw sa Seoul. Namsan Seoul Tower, so binanggit na kung alin-alin sa Seoul. Yung Namsan Seoul Tower or yung N Tower. So, ito yan, no? And then, 한강공원, yung Han River. And, Gyeongbokgung. So, yung Gyeongbokgung is yung mga palace natin, no? Okay? 많이 갑니다. Yan. So, tingnan natin yung questions. 한국의 인기 여행지는 어디예요? So, saan-saan daw? Saan ang mga popular destination sa Korea? So, pwede nating isagot dito. We can start yung answer natin with 한국의 인기 여행지는. Tapos, idudugtong natin yung mga lugar na nabanggit. So, we have Jeju-do, and then Busan, and then Jeonju, Gyeongju, at saka Seoul. Yan. So, dudugtong natin dito. Jeju-do, tapos Busan, Jeonju, Gyeongju, so yung last is yung Seoul. Seoul이에요. Yan. So, since naka-ayo-oyo form yung question natin, i-match natin yung sagot natin. So, 서울이에요. Okay? So, 한국의 인기 여행지는 제주도, 부산, 전주, 경주와 서울이에요. Yan yung number 1 answer. Number 2, 사람들은 서울에서 어디에 가요? So, yung mga tao daw, saan sa Seoul nagpupunta?
So, asan yung sentence natin for that? Ayan siya, no? 사람들은 서울에서 많이 여행합니다. Tapos yung kasunod na sentence, yung mga specific place sa Seoul na pinupuntahan talaga or pinapasyalan ng mga tao. So, we can answer with, start tayo with 사람들은 서울에서, ayan. Tapos, idudugtong natin yung ito na mismo. 남산 서울타워와 한강공원 경복궁에 많이 갑니다. So, yung 갑니다, papalitan lang natin, gagawin lang natin siyang gayo. Kasi nga, i-match natin yung sagot natin dun sa format ng question. Okay, instead na 갑니다, we can write gayo. Yan. Okay. So, next, number 3. 여러분은 한국에서 어디에 가고 싶어요? So, saan mo daw gustong magpunta sa Korea? So, for example, hindi ka pa nakakapunta ng Jeju, you can say, 저는 제주도, 한국에서 제주도에 가고 싶어요. Yan. Or if may alam kang ibang lugar na gusto mo talagang puntahan, specific place or name ng place, yun. Sabihin mo lang, 저는, tapos yung pangalan, dugtong mo si 한국에서. Tapos yung pangalan na mismo ng lugar, yung kasunod. Tapos kailangan yung after nung name ng lugar is 가고 싶어요. Yan. Yan. So for example, 저는 한국에서 남산 서울타워에 가고 싶어요. Okay, so that's for culture. Para naman sa ating pronunciation, 발음. So, 사비 다음을 듣고 따라 읽으세요. So, hindi na natin papakinggan. So, babasahin ko na lang. 쉴 거예요. 마실 거예요. 갈 거예요. So, again, yung 거예요 dito, 거예요, naging matigas siya, no? Naging ko. So, 쉴 거예요, walang hangin, matigas. 마실 거예요, 갈 거예요. Next one. 사비 니가 주말에 뭐 할 거예요? 집에서 쉴 거예요. So, sabi niya, no? Anong gagawin mo sa weekend? Sabi ni na, mamamahinga ako sa bahay, magpapahinga. Okay? Number 2. Sabi niga, 뭐 마실 거예요? Anong gusto mong inumin? Sagot ni na, 저는 오렌지 주스를 마실 거예요. Ako, gusto kong uminom ng orange juice. Number 3. 금요일에 친구 집에 갈 거예요. So, sa Friday, pupunta, 갈 거예요. Pupunta ka ba sa bahay ng kaibigan mo? Sagot ni na, 아니요. 토요일에 갈 거예요. So, sabi niya, hindi. Sa Sabado ako pupunta. Yan. So, that's for bottom. Again, yung pinaka-pinopoint dito, yung 거예요. Yan. So, pag spelling, ito yung susundan natin. Yung nasa kaliwa. Pero, pag pronunciation, itong mga nasa loob ng bracket. Okay? So, again, yung pinopoint is, yung 거예요 is magiging ko. Magiging matigas yung sound niya. So, yan. So, dito, yung mohal 거예요, magiging mohal 거예요. Okay, so that's for pronunciation. Para naman sa ating 배운 o hihagin, so vocabulary review, mga words na tutunan natin sa Unit 12. 휴일 means rest day. Okay, yung araw ng pahinga mo. Rest day. 공원에서 농구를 하다. So, play basketball at the park. Maglaro ng basketball sa parke. Computer game을 하다. Play computer games. 여행을 가다. Go on a trip. 가족하고 외식하다 to eat outside. So, sino yung mga kasama mong kakain sa labas? 가족, family. So, eat outside with the family. 아이하고 놀이공원에 가다. 놀이공원 means amusement park. So, to go to the amusement park with your child or with your kid. 한국어를 열심히 공부하다. 열심히 공부하다. Study hard ng Korean language. Next. 한국 요리를 배우다, to learn. Ano yung gusto mong matutunan? 한국 요리. So, yung mga pagkain Koreano. Okay? To learn how to cook Korean food. 낮잠을 자다. So, 자다, sleep. 낮잠, ibig sabihin yan, nap. Yung maiksing oras ng pagtulog, no? So, sa atin sa Tagalog is pag-idlip.
친구 집에 놀러 가다. So, sa bahay ng kaibigan mo, pupunta ka para maglaro. Pwedeng literal na maglaro kayo kung ano man yung gusto nyong paglaruan. Pwede din namang mag-usap lang kayo or mag-coffee, yan, or manood kayo ng Netflix. So, it doesn't really mean na talagang maglalaro lang. So, it means to spend time and enjoy. Okay? Munhwa Center, so cultural center. Hyuga, this is vacation or holiday. So, yung Hyuil, rest day. Ito naman is holiday or vacation. Yan. So, yung kumbaga, mas mahaba ang mga 4 to 5 days na pahinga mo, no? So, yung hada, to swim. Berel tada, to ride a boat. Bada, nakshirel hada. Nakshi is to fish. Okay, go and ka mangisda. Excuse me. Dengsanel hada, go hiking, yan, or mag-hike, to hike. Campingel hada, mag-camping. Kot gugyongel hada, so gugyong is yung magsa-sightseeing ka, no? So, ano yung pagmamasdan mo? Mga bulaklak daw, kot. Next, dongmurul gugyong hada. Again, sightseeing ka ulit or tingin-tingin ka ng, this time, animals. So, pag pumunta ka sa farm or sa zoo, ayan, dongmul gugyong. Nagtitingin-tingin ka ng mga animals. Nori gigurul tada, to ride rides. Okay? So, yung nori gigu, ito yung mga rides natin sa amusement park. So, again, yung mga Ferris wheel, Viking, ayan. So, ito yung mga yon, tada, to ride. Bulkon norirul Buddha. So, to see or to watch ng bulkon nori. Ano yung bulkon nori? Fireworks. Okay? Gohyang 친구들을 만나다. Gohyang 친구, so mga kababata or kababayan, 만나다, to meet. 부모님을 만나다. So, this time, ang imimit mo naman ay yung mga parents. 고향 음식을 먹다. So, again, ano yung gohyang 음식? Yung pagkain, any food na kinalakihan mo. Okay? So, ito yung pwedeng hometown foods, yan, comfort foods mo. Insamcha. So, insamcha is yung insam means red, yung ginseng, hindi pala red. So, red, ano bang red? Cha is tea. Sorry na, nagkakanda bulol-bulol. Insam is ginseng. Yan, ginseng tea. 화장품. 화장품 is yung ating mga makeups or skincare. And then, 친척. 친척 is yung relatives. Okay. 빨리. So, ito ay adjective, parang bilis. Bilis, dali. Ayan. To hurry. Ansan. Pangalan siya ng lugar. Ansan. Okay. So, that's for our 배운 어휘 확인 or vocabulary checkup. So, yan yung ating Unit 12. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.